Anyway, maraming salamat for the very generous introduction. Anyway, magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa mga nagpunta para makasama kami ngayong araw na ito. Alam ko, linggo, napakasarap magpunta sana sa beach or mag-shopping, pero we dedicate this moment for our country. Anyway, I would like to apologize to non-Filipinos. I will speak po in my mother tongue, in Filipino, if you don't mind. Sa aking lingwahe po, sa Filipino, sa Tagalog. Alam niyo, mahal na mahal natin ang Pilipinas kasi. Yes! Hindi lang sa salita, hindi sa isip, sa puso, sa kaluluwa, sa gawa. Alam niyo mga kababayan, i-share ko lang po very short story. Noong Agosto po, I went to Vietnam. Napakasaya ko po roon, to be honest with you. But then, alam niyo po, hindi naman po sa nagsasabi na sobra naman sirado, masyado naman mapagmahal. But I really cried for our country. Umiyak po ako sa Vietnam. Sabi ko, bakit ang Pilipinas napag-iwanan na? I was really surprised. Ang Vietnam po, mas mayaman pa ang Pilipinas. But then, when I went to Vietnam, sa Ho Chi Minh, bakit hindi ganun ma-traffic? Maraming sasakyan, pero hindi traffic. Sumilip ako kung marumi ang mga kalsada, malinis po ang kalsada. And then, nagtataka ako, bakit walang mga pulis? Dahil walang crime. And then, nagtataka ako, inahanap ko ang mga gasolinahan. Wala akong nakita. Pala, electric vehicles na, pati mga motor. Wow! Yes. And then, I really cried for our country because I love my country so much. Noong unang panahon, meron ang mga Vietnamese nag-aaral sa International Rice Research Institute. 1950s, 1960s. Philippines was number 1 or number 2 in Asia. We have the first airlines, maging train. Pero napag-iwanan na ang Pilipinas. At ito pa, nagmamasid ako sa Vietnam. From Ho Chi Minh, Da Nang, Hanoi, tinitignan ko lang. I don't want to compare Vietnam to Australia kasi magkaiba yun. Pero Vietnam to Philippines, there is a common barometer dapat. Pero wala akong nakitang squatter. Trust me. Wala akong nakitang squatter. Pero pag umuwi ako sa Manila, ang unang nakikita ko, kala, squatter, ingay, crime. The Philippines could have been better and richer. Trust me. And ang mga Vietnamese po, they're not really good in English. Ang Pilipino, napakatalino, napakahusay, napakagaling. Pero bakit tinalo tayo ng Vietnam? Dahil sa pagnanakaw. Corruption! And alam niyo po ba, isi-share ko pa po, I celebrated my birthday in Vietnam. Napakataas po ko na bundok. Alam niyo ba, sumakay kami sa cable, no? One of the best cables. Bakit ang Pilipinas walang ganito? Na-cable na yung sasakyan, di ba? Cable car! Cable na mga kuryente! Cable na kuryente. Vietnam is so beautiful. Pero sabi ko, mas maganda ang Pilipinas sa nature. Pero hindi natin nagawa.
And when I celebrated my birthday po sa taas ng bundok sa Vietnam, I was so close to heaven. Kasi feel ko pati yung clouds eh. Alam niyo po ba, share ko lang po sa inyo, I want to be very open. It was my birthday, but I did not wish for myself. I did not pray even for my own children, for my own family. Kasi sabi ko, siguro naman kaya naming i-solve ang mga problema namin. Kaya kong i-take ang mga challenges. So I only requested, I only prayed to our dear God, sana naman ang bansang Pilipinas umunlad. That was my birthday wish. I was in the mountain, at the top of the mountain, in Vietnam, and yet my prayer was for the Philippines. And then nung bumalik po ako sa Sydney, kainitan na ng corruption sa yung issue sa House of Congress. Kaya ako naman naglitahan sa Facebook kasi I was triggered with my experience sa Vietnam. And tuwing nagja-jogging po ako, middle of the night, even till midnight, I do walking and jogging. I was actually crying from nowhere. I cried for our country. Ay, di ko alam kung kayo rin po kusang lumuha ang iyong mga mata. Yes. You know what? If you haven't cried enough, you haven't loved enough. True. We cry for our country dahil mahal na mahal natin ang ating bansa. At yan po ang dahilan bakit tayo narito ngayon, kung bakit sa Pilipinas, sa iba't ibang lupalop ng mundo na may Pilipino, nagkakaisa upang isigaw, tama na sobra. Alam niyo po, ang mga kababayan natin sa Pilipinas, isang kahit isang po. May mga kababayan po tayo, may mga sakit, pupunta sa ospital, walang pambayad, walang pambili ng gamot, may mga bibili man ng gamot. Alam mo po, nakita po sa ating mga mata, yung isang pill hahatiin nila sa 4 sapagkat hindi nila kayang bumili. May mga kababayan po tayo ngayon na maaga pa lang bumabangon na para maghanap buhay. Mga tindero, mga tricycle driver, mga bus driver, kahit hirap na sila, nagsusumikap para lang may maipakain sa pamilya. May mga kababayan po tayo, mga estudyante, nag-aaral sa kolehiyo, nag-working student, nagpupuyat para lang may pangbayad sa edukasyon. May mga kababayan tayo, mga magsasaka, mga mangingisda, nakababad sa init ng araw, tapat na naghahanap buhay para lamang naisalba ang kanilang pamilya. May mga kababayan tayo ngayon na hindi alam kung saan kukunin ang kanilang kakanin sa araw na to. Pero hindi sila nagnanakaw. Naghahanap buhay sila ng marangal. May mga kababayan tayo ngayon, hindi alam kung saan kukunin ang pambili kahit ng kabahong, pamburol sa kanilang mahal sa buhay. Totoo po yan. I've seen many Filipinos. Mahal na kabaho, pare. Yes. Napakamahal. Pero, kita natin yung hirap ng mga Pilipino. Nagtitiis. Nagsusumikap. Okay lang yun dahil ang mga Pilipino masipag, mataga. Pero, hindi na yata tama na makikita natin na ang mga karaniwang mamamayang Pilipino nagsasakripisyo, naghirap, subalit ang mga nakaupo sa gobyerno, bilyon-bilyon ang ninanakaw. Trilyon. Yun ang napakasakit. Yun ang napakasakit na hindi ko maintindihan. Bakit ang kapwa natin Pilipino na mga namumuno na dapat sana naglilingkod
lalo na sa mga mahihirap, mga dukha, pero nakuha pa nilang magtayaman. Imagine nyo po yung mga contractors, mga DPWH, makikita nyo sa mga balita, ang daming luxury cars. Yung mga isinusugal nila sa casino, milyon-milyon. Yung kinurakot, bilyon-bilyon. Pero makikita nyo yung mga kababayan natin na mamalimos. Alam niyo po, totoo to. Pupunta sa mga opisina, sa mayor, sa congressman, ang mga kababayan nating Pilipino, nagmamakaawa pa, namamalimos sa pera ng taong bayan. Ibibigay niya yun ang nasa politiko, parang utang na loob pa ng mga nagmamakaawang Pilipino. Nakakalungkot po, di ba? Na yung isipin niyo po, isang tao, isang Pilipino, madungis, wala na halos pambili ng kung anumang pagkain, kakatok sa pintuan ng congressman, ng governor, ng mayor, nagmamakaawa para lang may panlibing. Pero yung ibibigay na pera, pera din ng taong bayan. Pero ipamumukha sa ating mga Pilipino, binigyan kita ng pera, utang na loob mo yan sa akin. Bumoto ka sa akin. Bumoto ka sa akin. Yan po ang kalakaran sa Pilipinas. Kaya nakakalungkot. Kaya nagdurugo po ang aking puso na makita na bilyon-bilyon ang nilustay, subalit may mga kababayan tayong halos lumuhod, manghingi lang ng kahit 1,000 pesos. Tapos makikita natin bilyon, trilyon ang ninako sa proyekto. Hindi po yung tama bilang isang Pilipino. Ngayon, nandito po tayo ngayon sa ibang bansa. Pag minsan natatanong natin, nagsusumikap tayong makatulong sa ating pamilya sa Pilipinas sa kahit na kaunting paraan. Kahit na hindi tayo mayaman, pinipilit nating tumulong sa ating kapwa Pilipino, sa ating makakaya. Tapos sa lahat ng binigay natin na tulong sa ating maliit na pamamaraan, maririnig natin ang balita, bilyon-bilyon ang ninanakaw. Diba parang hindi yun tama? Yung binigay ko na pera na sana ipambibili ko na lang ng para sa akin, binigay natin sa ating kababayan. Tapos maririnig mo yung mga kababayan, yung mga politiko, napakasarap ng buhay sa pagnanakaw. Di ba po masakit? Yung itinulong ko, wala yun sa kalingkingan ng ninakaw nila. Yung mga ninakaw po nila, maraming paaralan ang naitatayo. Maraming hospital ang naitatayo. Kahit na buong Pilipino na nag-aaral sa kolehiyo, sa bilyon-bilyon na yon, lahat yun free tuition fee, kaya. Pero napunta lang sa iilang mga politiko. Kaya masakit po. Masakit po talaga na sabi ko noong nagtuturo pa ako 20 years ago sa 2 universidad sa aking probinsya, lagi kong tinatanong sa aking mga estudyante, may pag-asa pa ba ang Pilipinas? Nang ibang bansa ako, umaasa ako na sana mayroong pagbabago. Hanggang ngayon, tinatanong ko pa rin ito. Siguro, kayo rin po, tinatanong nyo, may pag-asa pa ba ang Pilipinas? Gusto natin umasa. Gusto natin umasa. Pero sa mga nangyayari, parang nauubusan na ako ng lakas. Mamamatay ako isang araw na hindi ko makikita ang bayan natin na umunlad. Na sana mga Pilipino hindi na kinakailangang mag-ibang bansa dahil mayaman ang ating bansa.